Ay, magandang araw po sa ating lahat. Muntik kaalaman niya pala, nagharap na pala itong si Carpio at si Marcoleta, no? Doon pang ay congressman pa lang po si Senator Dante Marcoleta. Nagharap na pala itong dalawang ito, no? Ngayon naman po, talagang mainit ang usap-usapan dahil niya doon sa pahayag ni Justice Secretary Carpio dati, no? Itong mga nakaraang ilang araw lang, wala pa 3 araw yata, dun sa kanyang programa, dun sa kay Isguera yata, na tila parang tatawanan sila doon, no? At sinasabi doon ni Carpio na restitution, pinagdidiinan niya. Mamaya bibigay tayo ng mga reaksyon sa kanya na para bang tila lumalabas doon ay talagang magaling na magaling siya, no? Talagang kung papakinggan mo, talagang mahusay siya. Pero ako, bilang isang vlogger, sasagutin ko siya bilang isang vlogger lang. Hamak naman siguro ako kumpara sa kanya, di ba? Siya ay talaga nakapag-aral at talaga mataas ang tinapos at sa edad pa lang, ang layo na sa akin, di ba? Pero sasagutin ko, vlogger lang ako, Nilalang ko lang to sarili ko. Hindi ko nilalang ang vlogger, pero sarili ko nilalang ko. Pero sasagutin ko yung mga tanong niya. Pero gusto ko kasi mabigyang karangalan si Senator Dante Marcoleta. Dito nga, di ba nakaraan na pag-usapan natin? Dali. Yun na pag-usapan natin itong si Jenicil Subarjaga na kung saan, di ba nag-post niya sa Net25 and dun sa host ng Net25, nag-post siya sa kanyang official page na Facebook. Gusto niyo ba magdebate sila Senator Dante Marcoleta at retired Justice Antonio Carpio? Kasama niya si Christian Isguera. Kasi ito yung ipapakita ko sa inyo Ito yung restitution na sinasabi ko sa inyo. Babalikan, hindi to, bago, mapapainggan nyo to, bago sa pandinig nyo painggan nyo mabuti Handaan nyo masyado yung mga pang high blood nyo kasi ma-high blood kayo kay Carpio. Justice, pag restitution, hindi naman kaya matagal yung proseso? Well, yung mga ghost project, mabilis yan dahil wala kang ipoprove walang project na gawa, so mabilis ang desisyon. Meron din nagsauli ng pera, yung lahat ng mga state witnesses magsasauli yan dahil kailangan isauli nila yung pera. Tama, yung sinasabi niya, lahat ng witnesses, lahat ng pwedeng may sangkot, magsosoli ng pera. Pero conforme yun sa sitwasyon. Tama ka naman dyan, tuloy natin. Sila maging state witness, no? Bago daw maging state witness, magsusoy ng pera. Yun, medyo questionable na. Di ba? Tuloy natin. So, we have already 110 million from Henry Alcantara. I think si Yusek Bernardo will return also, and even Bryce Hernandez. So, meron tayong makukuha. Pero yung mga ghost projects, mabilis yan. But, kaya sabi ko, secondary yung budget, yung General Appropriations Act as a source of reimbursement. Opo. Yun nga po, since we're on the topic of restitution, no? Kasi meron pong isang magaling na senador, very honorable, ang pangalan niya si Rodante Marcoleta. Meron daw isang magaling na senador, very honorable. Tama! Ang galing mo! Totoo sinabi mo, buti sinabi mo yan. Tama ka dyan. Kahit medyo may pagka-sarcastic, pero okay, tama sinabi mo dyan. Okay yan. Okay ka ba dyan? Good job, Isguera. Good job. Magaling ka, pinupuri kita. Good job, Mr. Isguera. Palakpakan po ka tayo, Napakabuti niyo po kay Senator Dante Marcoleta. Talagang patas po kayo. Good job po. In defense of the Discayas, ini-insist niya na hindi pa kailangan ng restitution. That should come later daw. At korte daw magde-decide nun. Diba nagkaroon po sila matinding debate niyan, siya at saka si then Justice Secretary Jesus Boying Remulla. Can you explain pa importance ng restitution na pwede namang gawin? Mamaya mapapanood natin, babalikan natin yung debate nila ni Remulla para gusto ko sa inyo ipaunawa at isiksik ng mabuti sa ating isipan na kung sino may tama at sa kanilang dalawa. Si Senator Dante Marcoleta ba? O itong si Carpio? O yung sinasabi nilang restitution? Gusto ko ipapansin sa inyo kasi minsan po, sa isang tao po tatandaan nyo hindi lahat tayo sa Pilipinas o sa buong mundo ay magagaling. May mga bagay na alam ko na hindi alam ni Carpio. Pero check naman natin, may alam si Carpio na hindi ko rin alam.
Pwede. Paano ko malalaman yung hindi niya alam? Ay, hindi ko alam. Paano ko malalaman yung alam ni Carpio na hindi ko alam? Ipapaalam sa akin ni Carpio. Di ba? Pero paano nyo naman malalaman yung hindi nyo alam pero alam ko? Tuturuan ko kayo paano magkaroon ng kasi pag ang isang tao po wala na pakinggan na mas matalino sa kanya, mananatili yung talino niya eh. Yan ang paniniwala ko biblical din yan. Kailangan may marinig kang mas matalino sa iyo para tumalino ka 'Di ba? Kaya nga sabi 'di ba? Ito masingit ko lang bakit tayo pinagbabasa ng Biblia? Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula. Bakit? Kasi pinakamatalino yun nagsulat Hindi siya nagsulat ng Biblia, pinasulat. Matalino. Kung nakikinig ka sa Biblia at may nakikinig kang taong hindi tao, Diyos na matalino, tatalino ka Kaya gusto ko iparating sa inyo para tumalino naman yung mga nakakapakinig. Di ba? Yung mabuhaya, ay ganun pala yun. Di ba? Tuloy natin ang restitution ni Carpio. Bago po maging state witness ang isang katulad kunwari ng mga diskaya. Yes, nakalagay doon sa state witness protection law, magkaroon ng memorandum of agreement between DOJ and this applicant for state witness. Memorandum of agreement ibig sabihin batas yan. Yes. Ang one of the requirements is nakalagay ito sa batas, no, that the applicant must comply with legal obligations. Alin yun? Ngayon, pag ikaw you receive money, you got money from the government without basis, illegally, tama. You have an obligation to return. Tama yon. Tama siya sabi niya. Tama yon. So, nasa condition yan ng to be a state witness. Asan ang condition, sir? Ipakita mo sa amin. May batas ba yun o wala? Yun ang gusto namin malaman. To return the money that you're obligated to return. Ang sabi ni Marcoleta, walang requirement. Meron. Asan ang requirement, sir, kung meron? Sige, tuloy. Merong requirement. Kasi nakalagay doon, the applicant must comply with all legal obligations. Number one legal obligation is to return what you have unlawfully received. Okay. Kasi po, tama yung sinasabi niya. Pag may nagnakaw, nakita mo magnanakaw yung kapitbahay mo, o ibalik mo. Pwede nga naman. Hindi na kailangan yun. Ibalik mo na lang, verbal na lang sa bunganga. Ibalik mo yan. Ngayon din. Binabalik yon. Okay, sa konsensya ng isang tao, ibabalik yon. Tama siya banda doon. Tuloy natin. What you unlawfully got from the government, you have a legal obligation to return. Okay. So dapat doon pa lang, before you are accepted, you have to already tell the DOJ kung magkano yung saoli mo. Tell the DOJ kung magkano isosooli mo. Ibig sabihin, walang amount na eksakto. Tama? Ito yung kung saan, before. Diba? Before, hindi siya after Before. Ibig sabihin, yung DOJ, ulitin natin sa sabi niya. Ulitin natin. Dapat, doon pa lang, before you are accepted, you have to already tell the DOJ kung magkano yung saoli mo. Kung magkano isosoli mo. And if that is acceptable to the DOJ. Acceptable to the DOJ. Sabihin talagang tatanggapin ng DOJ kung magkano. Kasi sabi niya naman ni Senator Dante Marcoleta, kung prostitution ipapasoli, magkano isasoli? So sa DOJ pala ang pag-uusap nun. Kung magkano isasoli. Kung magsoli pala ako ng 100 million, tatanggapin nila. Kung 50 million, tatanggapin nila. Tama? Di ba kasi nagsoli ako Okay, doon tayo. So mali yung posisyon ni legally mali si Marcoleta. There is a requirement of law. Sabi niya wala raw requirement. May problema sa kanya, gusto niya maging state witness without obligation to return. Pag naging state witness ka na, nakatestify ka na, nakalagay doon sa batas, once you have testified, you are free of criminal liability and you are no longer subject to forfeiture. Eto dun sa panahon na yon, hindi sa panahon na to dun sa panahon na yon, may kaso na ba si Diskaya nun?
Kung may kaso, ba't di kinasuhan si Diskaya? Ba't ngayon lang? Tama? Yung sa panahon na yon, pinaglalaban na yung restitution ni Remulla. Wala pa namang kaso si Diskaya. Ang gustong palitawin sa kaking tsorya, kung gusto nyo bang palitawin yung panahon na yon kay Diskaya, may kaso na siya, kahit wala pang investigasyon, kahit siya ay inimbitahan pa lang sa Blue Ribbon, tapos pinagsosoli na kagad ni Remulla. So, ibig mo palang sabihin, si Diskaya guilty na yung mga panahon na yun, sumalang doon. May hawak siyang papel na sinasabi niya na mga congressman, di ba, 25% si Romualdez, etc., si Saldico, hindi pinaniwalaan yon. Kaya daw si Marcoleta, kakampi si Diskaya, nasulsulan script. Di ba? Tama? Naalala nyo? So, ibig sabihin, sa panahon pala na yon, may kaso na si Diskaya, mga Diskaya. Wala, di ba? Wala pa. Inimbitahan pala siya doon para magsabi. Yung statement niya, magsabi siya kung ano. Ngayon, yung mga panahon na yung pang ilang atang imbitahan, restitution kagad ang gusto. Bakit may restitution yung sinasabi mo ngayon, Carpio? Bakit? Guilty na ba sila? Kakasuhan na ba sila? Bakit pinagsosole? Sige nga, sir. Ikaw, sir, hindi ka pa. Halimbawa, sir, kayo, sir. Involved kayo sa malawakang flood control na to. Ikaw ang kontraktor. Inimbitahan kita sa Blue Ribbon. Tapos, pangalawang araw sinabi ko sa'yo, magsoli ka ng pera. Teka muna, ba't ako magsosoli? Anong kasalanan ko? May kasalanan na ba ako? May investigasyon na ba? May lumabas na ba ako pinaka-suspect? Pero ano mangyayari? Yung naalala ko, kung hindi ko pagkakamali, naalala ko, gusto ni Senator Marcoleta gawin siyang state witness para ma-tell all. Di ba yun ang gusto ni Soto? Tell all. Ano bang paraan para ma-tell all si Diskaya? Ipanalangin mo ba siya? Diskaya, sana mag-tell all ka. Pakiusapan mo ba? Lumuhod ka? Diskaya, pakiusap naman, mag-tell all ka. O babayaran mo si Diskaya ng napakalaking pera para mag-tell all lang. Hindi nila kailangan ng pera kasi bilyonaryo sila. Tama? Sa anumang kaparaanan nyo, ba't naging sila bilyonaryo? Okay, ganito. Anong paraan para mag-tell all siya? May diskarte si Senator Rodante Marcoleta kung saan yung state witness. Kasi ni-request yata ito ng Diskaya. Ang sabi, te-tell all lang ako. Kasi dito po sa batas, pakinggan nyo dito po sinasabi, sandali lang po, ayan. Immunity from prosecution, hindi maaaring kasuhan o parusahan. Kapag tinanggap bilang state witness, lalakyan ko pang konti para mabasa nyo. Maaari siyang bigyan ng total immunity. Hindi na siya kakasuhan sa krimeng may kaugnayan sa kanyang testimonya. Di ba? Okay. Use the derivative use immunity, hindi maaaring gamitin laban sa kanya ang testimonya at anumang ebidensya nagmula rito. Pagbawas o pag-alis ng parusa. Kung may kaso na siya, maaaring itong ibaba ang parusa. Ganap na alisin depende sa provision ng korte o DOJ. Witness Protection Program, ito na yon, WPP. Ang isang state witness ay karaniwang isinasali Witness Protection Security. Ano to? Ito yung protection mula sa banta, pananakit, shelter, shelter, safe house, financial assistance, medical treatment, livelihood assistance para sa mga independent, relocation kung kinakailangan, legal assistance, maaari. Ito yung kung saan WPP, umamin ka na Sa pag-amin kasi maraming disgrasya Lalo na pag big fish. Teka muna, pag ako umamin, pag uwi ko sa bahay, mamaya raratatin ako. Pamilya ko madadamay. Magdadrive ako, hindi naman bulletproof. Diba? Raratatin ako. Hindi patay ako, tutumba ako. Kasi may alam ako. Maaring gumanti sa akin yung kinanta ko o maaring may kakanta pa ako parang hindi na ako kumanta, tatapusin na buhay ko. So, kailangan may witness protection program. Doon natatakot ang Diskaya. Kahit sino naman di Diskaya matatakot doon sa sitwasyon na yun. Pag ako umamin, tell all, manganganib ang buhay ko. Tama? Gusto niya na mabigyan muna, ang alam ko pagkakaalam ko, hindi ko pagkakamali gusto muna ng Diskaya mabigyan siya ng WPP, mapasok siya sa state witness para mag-tell all siya. Para kung sakali mag-tell all siya, may protection siya. Hindi na siya makakasuhan sa time na yon. O sige ganito, palagay natin si Diskaya, contractor talaga yan, di ba? May kasalanan si Diskaya. Ano mas maganda? Nasa na ba si Diskaya ngayon? Kakasuhan na, di ba? Kaya sabi ni BBM, may warrant na. Sumuko na nga si Diskaya, di ba? Nabalik ba ang pera? May ibabalik ba nila ang pera? Bakit sumuko yung tao? Common sense. Bakit? Kasi pakiramdam nila, hindi sila guilty. Pwede yun. Pwede nila lusutan nyo. Walang tao na makapagsasabi na nasa kalagayan ni Diskaya, ako may kasalanan.
Di ba pinagdidiyan nila na parang lumalabas, pinalilitaw, na ginagamit lang sila. Nagagamit lang sila. Nagbibigay sila ng 25%. Anong ibig kong sabihin, mga kababayan? Anong ibig kong sabihin? Humihingi yung tao ng state witness para ma-tell all niya. Kasi meron siyang alam na talagang big fish. Hindi niya pwedeng banggitin. Pag binanggit niya, katapusan na niya. Ito yung state na kung saan paranoid. Di ba tayo, kahit alam na natin yung pupunta natin, pag paranoid tayo, na ano tayo, kahit alimbawa, ito, tubig na to. Nakita mo talaga yung tubig na to. Ito na lang, baso, nandito, nandiyan siya. Ngayon, iniwan mo sa bahay to. Tapos may nagkwento sa'yo, sir, yung baso mo dun sa bahay nabasag. Biniro ka lang. Nasa state of paranoid ka. Marami kang duda. Kahit biniro ka lang, hindi ka makokontento, uuwi ka ng bahay para tignan lang to. Kung basag nga ba o hindi. Wala kang tiwala sa mga napaligid mo kahit nagsasabi ng totoo. Kahit may video pa, binidyo bahay mo. Ito sir, may video sa bahay mo, buo yung baso. Hindi, nasa state of paranoid ka. Wala akong pakialam. Uuwi ako sa bahay, gusto kong makita buo tong baso. Ganon. Yung diskaya, lahat ng tao pwede magkaganon. Ayaw niya, yung buhay niya, gusto niya proteksyonan. So, ang gagawin niya, bago ako mag-tell all, gipit na siya. Gusto ko bago ako mag-tell all, gusto ko, masabi ko muna lahat. Hindi, bago ako mag-tell, bago man lang ako magsole, kasi nauusapan nila Marcoleta pwedeng ganun na si Diskaya, bigyan muna ng protection bago niya masabi lahat. Sasabihin niya talaga lahat. Kaso, biglang sa teorya ko natakot ang mga to. Teka muna, magsasabi si Diskaya ng katotohanan. Bakit si Diskaya may kaalaman sa lahat? Siya ang kontraktor. 7 ang kumpanya niya, 7, hindi ko pagkakamali, 8 o 9 na kumpanya niya. Napakadami. Si Bryce Hernandez, mga ano lang yan, yung mga DPWH, ano lang yan. Engineer lang yan. Ang kontraktor mismo ang gumagawa. Siya nakakaalam, siya may kausap, siya may pirmahan. Tama, mali. Mga Diskaya. Ngayon, sa Diskaya na yun, ito, teorya ko lang lahat. Huwag nyo nang paniwalaan kung gusto nyo. Palaginip ko na lahat ito. Si Diskaya na yun, siya kontraktor. Imposible walang alam yung mga congressman. So, dapat siya ang kailangan talagang kumanta. Kasi siya ang halos gumawa. Di ba? Meron sa Laguna siyang ginawa. Sa Bulacan, may ganito. May marami siyang ginawa. So, siya ang pinakamarami ikakanta. So, anong kailangan? Humihingi siya ng protection. Ngayon, natatakot siguro yung mga mataas sa official sa atin na kung kakantahan Diskaya, siya ang maraming alam. Kasi kontraktor nga Anong pinakaparaan nila para ang Diskaya hindi kumanta? Nakita nila ang takot ng Diskaya, ano yun? Yung buhay nila natatakot. Hihingi ng proteksyon yung mga yan. Pag humingi ng proteksyon yung mga yan, magte-tell all yan. Tagilid tayo. Senaryo lang to huwag paniwalaan pero common sense na lang. Tagilid tayo pag umamin ng Diskaya. Anong paraan para hindi mapaamin ng Diskaya? Huwag mong bigyan ng WPP. Kasi naduduwag sila sa kanilang buhay. Pag hindi nabigyan ng WPP, so ano mangyayari? Wala nang tell-all. Paro, didino pa siya doon, gusto nyo pagsoloin mo na, gumawa ka ng paraan, bagay na hindi nila kayang gawin. Alin yun? Magsaoli ng pera. Hindi nila magagawa yun. Nakita nila kay Naan Yung Bryce nagsaoli, magkano? 100 million? Kumpara sa bilyon-bilyon pinatalo sa sugal, yung kay Ping, Diba? O hindi, alis na tayo dyan. Dito, punta tayo kay Carpio. Dako tayo kay Carpio ulit. So wala ka na isa sa ole. Gusto ni Marcoleta gawin ng state witness para wala nang maisaolis mga Diskaya. Walang ganyan sinabi. Gustong gawin state witness ni Marcoleta para wala nang maisole. Sir, dati ka pa namang justice, etc. Walang sinabi si Marcoleta na wala nang maisole. Muna, dapat nilagyan mo. Diskarte kasi ni Marcoleta, siya blue ribbon ba't nangingialam kayo? Yan ang hirap kasi, dyan sa kay School Bukol, pati kay Boy Tago, nagpalit ng liderato, pinalitan si Marcoleta. Diba? Yung una nag-iimbestiga si Marcoleta bilang blue ribbon, nangingialam si Kiko Matching, nagkakaroon ng bagong investigasyon itong mga to, tapos, respeto daw. O anong ginawa niyo? Tinanggal niyo si Marcoleta. Tapos, gaganto-ganto kayo, entra kayo ng ganito? Hindi pwede yun.
dapat nga sabihin na hindi nakita ng DOJ yan, that first of all, may requirement actually, mali si Marcoleta. Secondly, pag sundin mo si Marcoleta, the Discayas will go to the bank laughing all the way to the bank. Wala silang isasauli. Bakit wala isasauli? That's very, that's very unfair to the government. So, dapat yan, before they are accepted, sabihin nila magkano sasauli nila. Pag magsauli sila ng 1 million, wag na lang. They should return what they unlawfully acquired. O, tignan mo. Hindi ko alam ha. Pag nagsauli na 1 million, wag na lang. So, ano ibig sabihin nun? Sir, sabi kanina DOJ magsosoli ng pera. Ngayon, 1 million, wag na lang. So, pumipili kayo ng bagay na presyo ng kung magsasasoli. Yan ang hirap kasi, mga kababayan. Pag sinabi mo kasi magsoli ng pera isang tao, dapat alam mo kung magkano isosoli. Okay? Intende? O sige, palagi natin hindi mo alam. Malapit man lang dun sa kabuuan. Halimbawa, nakurakot niya, tansya mo, 1 billion, 100 billion, malapit man lang doon, mga 80% may isosoli. Pero sasabihin natin, pag 1 million, wag na lang. Hindi katwiran yan, sir. Hindi batas ang umiiral, sir. Opinion lang yan, sir. Tapos, para bang lumalabas, lowest rank si Marcoleta, sir. Kasi, ang alam ko, kahit sa medical, sa scientifical, biblical, ang nagsasabi sa isang tao na lowest rank, siya yung lowest rank. Walang pinagkaiba doon na baliw pumato ka sa baliw, pinatulan mong baliw, baliw ka rin. Tama, mali. Diba? Lowest rank pala Sinabihan mo lowest rank, di lowest rank ka. Hindi, ganoon lang talaga. Yun ang pamantayan ko. Kahit sa Biblia, totoo yun Diba? So, anong ibig sabihin pala? Pag restitution pala, pag sosoli ng pera, mga kababayan, kailangan ba ng halaga, sir? Tanong ko sa inyo, sir. Kailangan ba ng halaga? Yan ang hirap, di ba? Hindi alam kung magkano yung halagang isosoli. Kung magsoli pa na 1 million, wag na lang. Ganun ba yun, sir? Gusto ba ibig sabihin ganon? Magkano sinoli, sir? 100 million? Sir? Paano nyo nalaman yun ng kabuuan? Absurdo ba si Diskaya pag nagsoli ng perang 100 million? Paano malalaman kung magkano isosoli niya at lukod sa ating mga kababayan? Paano? Ako, hindi ako papayag. Magsoli na 100 million si Diskaya. Kung si Diskaya talaga ang may kaso, magsosoli, hindi ako papayag, sir. Pera namin yun. Taxpayer kami. Taong bayan. Pera namin yun kung sakali siya ang guilty, Hindi kami papayag. Gusto namin isoli ng buo. Kung hindi man buo, malapit sa kabuuan. Halimbawa, 100 million, 89% to 85% man lang maisoli. Pero paano, sir? Anong paraan para maisoli na malapit sa kabuuan? Hindi lang 1 million. Alam mo ano, sir? Alam mo kung ano, sir? Sabihin ko sa iyo kung ano, sir? Yung gusto ni Senator Marcoleta na gawin muna ng WPP. WPP siya. State witness muna. Para mag-tell-all. Sa tell-all na yon, magkakaroon ng malawak na investigasyon at maaaring makapagdiin sa lahat nung na kayo pumunta yung pera. Kasi ito kasi sir naging gahaman tayo, sir. Yung pera na ninakaw, wala na yun. Ipagpalagay natin wala na, ninakaw nga Ang layunin ng flood control issue na to investigation, hindi para isoli ang pera, kundi mapanagot na. Gets nyo? Walang pinagkaiba yan dun sa sinasabi ng iba na napatay na yung, diba, natumba niya na. Yung killer, natumba niya na yung tao. Gusto niyo po buhayin yung tao? Wala na yan doon na Napatay niya na yung tao Ang kailangan na lang gawin, ikulong yung taong pumatay. Correct? Hindi mo pwede sabihin, bago ikulong niya, buhayin muna yung pinatay niya. Hindi po pwede. Ano na kagad siya, ikulong na. So, anong ibig kong sabihin, mga kababayan natin? Eto na to investigasyon Sino ba namang sa inyo mga opisyal na matataas nakaisip na isoli yung pera? Bonus na lang yan Ang layunin natin dito, matukoy kung sino. Kasi yung soli na lang yan, haka-haka na lang yan. Porket sino ba yun? Yung mataba? Nagsoli ng pera? Yung isa si Bryce, yung isa pa si Alcantara, porket nagsoli. Ganun na mindset natin. Huli na lang yun. Yung dati, ang sinusoli lang yung sasakyan ni Bryce. Tama?
Correct? Walang nagsasaoli. Ibig sabihin pala, ang laban ngayon, solian lang pala ng pera, okay na. O, magsoli man kakasuhan, okay na yon. Hindi sir, wala lang big fish. Kaya pala hindi namin maramdaman ng investigasyon. Kaya pala yung ICI na yan, may mga opisyal ng gobyerno humihingi ng executive session kung saan hindi nila live. Kay Romualdez, hindi namin napanood. Kay Sandro, hindi namin alam kung mapapanood pa namin. Diba? Asa na ang investigasyon sa Blue Ribbon? Diba? Kaya pala, wala nang ganyang investigasyon, nakatutok na lang sa restitution o sa pagsasoli. Kapag ganyan, sir, masakit sa damdamin namin taxpayer. Bakit? Ha? Hindi namin kailangan halos magsoli ng pera. Kung ang isusoli lang kakarampot sa kesa sa ninakaw, wow! O tapos matutuwa kayo, buti niya may sinoli. Wow! Pinuri pa, buti niya may sinoli. Diba? Walang mapapanagot na big fish. At tingin nyo big fish si Saldi? At tingin nyo big fish si Diskaya? Imposible na sila ang big fish. Diba? Nakukuha nyo punto ko mga kaibigan. O, ngayon kaya ito, kung magkakarap naman debate, tapol ka kay Marcoleta. Paingatin. Ayan, guys, malinaw po, no? Ang nagsasabi lang naman po niya, nagpapaliwanag sa atin, ay isang retired Senior Associate Justice ng Korte Suprema. Although, feeling ko walang panama si Justice Carpio dahil sobrang galing ni Rodante Marcoleta. Wala talagang panama. Kahit sarcastic ko yung sasabi mo. Walang panama yan si Carpio. Ako nga lang vlogger eh. Di ba? Nakasagot ko yung mga ano niya eh. Di ba? Ilabas mo ni Carpio yung batas na sasabi na mas maganda. Ito ano mas maganda sa sinabi? Sinabi ni Carpio na magsoli ang pera o ako na wag muna magsoli ng pera. Diskarte muna ni Marcoleta na paaminin si Diskaya kung sino big fish. At doon, tayo magdidesisyon at kung sino talaga ang pinaka-head. May ebidensya dapat. Sino mas maganda? Pag nagsoli ng pera, wala na yan. Magpapakulong na lang yan, di naamin yan. Ba't aamin niya? Wala na akong pera eh. Tanga sa soli ako ng pera. May mga pinagpaguran din niya si Diskaya. Yung Hernandez, ito pinagkaiba. Si Bryce Hernandez sa si Alcantara, hindi ko alam kung may business sila o restaurant na malaki wala silang mga negosyong malalaki. Kaya may karapatan sila magsoli ng pera. Ang masakit kay Diskaya, kung sakali man si Diskaya nagnakaw sa kaban ng bayan, syempre may kasabot-sabot yung mga politiko, hindi nila mananais na magsoli ng pera. Alam nyo bakit? Sa natural, may malaking business din sila eh. Na kumita sila sa malaking business nila sa sarili nilang sikap eh. Ikaw papayag ka, ikaw naniniwala ka si Diskaya lahat ng pera puro sa politiko lang? Hindi. Meron din sila napundar na dahil sa pagsisikap nila, nag-merge na lang siguro yung pera ninakaw nila, allegedly lang na ninakaw nila, pati yung business nila. Kaya nahihirapan sila ngayon na magsoli ng pera. Nakita nyo? Kaya pag sinabi mo restitution, magsoli ng pera, mahihirapan si Diskaya. Pero ang pinakamaganda, umamin muna siya, mabigyan ng witness protection, katulad na sabi ni Marcoleta, saka siya magte-tell all. Yun doon pwede magkaroon ng kondisyon. Hindi ko alam kung pwede magkaroon ng kondisyon Kondisyon na ganito, halimbawa, bibigyan ka namin ng WPP. Kasi sa batas walang restitution talaga eh. Ilabas nyo, sige, ilitaw mo. Sir Carpio, ilitaw nyo po isang papel. I-post nyo lang po sa social media kung talagang meron na sasabi na isang requirement na sabi mo wala kay Marcoleta requirement, ilabas nyo po papel. Si Marcoleta naglalabas ng papel. Diba? Kahit sa mga Facebook pages, sa mga nasa Senado siya, kayo po ilabas nyo po. Huwag po tayo verbal lang. Sige nga po. Kasi kaya nga maganda magdebate tayo. Hindi ako kayo ni Marcoleta. Karangalan ni Senator Marcoleta yun eh. Magdebate para magkaharap-harap eh. Oh. Hindi po ba kayo na-insecure kay Marcoleta, sir? Joke lang po. Joke lang. Nagugulat niya yung mga iba pero hindi niya ako magugulat. Hindi ka magugulat. Nagugulat yung iba, hindi ako magugulat. Hindi ka magugulat. Kung sabihin ko yung sinabi mo kanina, pag 1 million, di na isusoli. Di ba siya nagsabi pag 1 million, wag na lang. Tapos sabi ng DOJ, kailangan may presyo yata. Ulitin mo ito sa number 3. Ito, sa number 3. Oh. Kano yung saoli mo? That is acceptable to the DOJ. Kahit magkano yung saoli mo, ulitin mo, para baka sabihin eh. Tell the DOJ kung magkano yung saoli mo. And that is acceptable to the DOJ. Acceptable to the DOJ kung magkano sa saoli mo. Bandang ulit sinabi mo, pag 1 million, wag na lang.
O, di ba? Doon pa lang eh. Ako lang yung vlogger lang ako ha. Nahuhuli kita, sir. Vlogger lang ako ha. Kasi hindi ka nasisindak kay hindi ka naman namin hinihingian ng takot kay Marcoleta eh. Karapatan mo yan at dapat wag kang matakot talaga kay Marcoleta kung totoo ang sinasabi mo. At talagang kaya mong panindigan na may restitution sa batas. Tama, mali. Di ba? Oh. Alam mo ito nagkaroon na pala ng debate yan dati. Ito, pakinggan nyo Andali Nagkaroon na pala ng debate yan dati. Ito, pakinggan nyo Oh, ito. Ito. Pakinggan nyo. Siguro po, Madam Chair, it is a respectful request for everybody to consider na baka naman po hindi separate voting talaga. And the Constitution is the highest law of the land. You cannot just say the Speaker alone shall convene the Constituent Assembly and you need only 255 votes that will all come from the House and you can disregard the 24 votes of the Senate. That is an exceptional departure. That is a revision. So you cannot do that in a people's initiative. You can do that in a con or a con-as. Pasok mo na lang. I want to emphasize again, the Constitution is the highest law of the land. If you pass an ordinary law, both chambers must approve. And therefore, when you amend the highest law of the land, subject to ratification, you must also both approve. Thank you. Thank you very much. Madam Chair, I made the qualification I'm that... sorry, but I think we're short for time. Let's get 1 minute lang, Madam Chair, because, you know, this is very, very important. Ang sinabi ko po kanina, kino-qualify ko. But may I thank Justice Carpio for coming to the Senate Yes, ma'am. and enlightening us with... Hindi, ito pinakita ko lang sa inyo, nagharap na pala tong dalawang ito, no, sa congressman pala si Marcoleta, na highest pinasabi ni Carpio, Constitution pinaka-highest ata, sabi niya. Kung pinaka-highest pala so gumagana siya sa batas. So kung kinikilala niya ang batas, bakit pinagpipilitan niya na itong restitution na nasa batas? Ipakita niyo po, sir, kung may nasa batas. Kasi pag nagharap kayo ni Marcoleta, kung sakali lang, sabi kasi ni Jen sila, no, debate. Gusto niyo ba magdebate sila ni Marcoleta kasama si Christian Esguerra kasama? Siguro baka arbiter si Christian Esguerra, no? Siya ang pinaka-referee, no? Doon magkakaalaman. Restitution ang titindigan kasi sabi dito ni Jenzil, sabi ni Jenzil dito, ang tema na wala na. Ang tema yata pag-uusapan tungkol sa restitution. Nabura na. Nabura na yung comment niya. Last comment. Ang tema rito pinag-uusapan niya tungkol sa restitution. Ang tema, paninindigan ni Carpio na may restitution. Kay Marcoleta, ang panig niya affirmative, ang negative. WPP muna bago magsoli. Kay Carpio, magsosoli muna bago WPP. Gaano nakakasiguro dati si Remulla na magsosoli muna ng pera si Diskaya bago siya mabigyan ng WPP? Wala nga pirmahang waiver Dapat may pirmahan. Dapat ganun ginawa. Di ho ba? Teka lang. Wired. From the vantage point of the reason behind the law, sir. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Ipinapahid ko sa inyo to, gusto ko ikumpara sa inyo. Yung sinabi ito kamakailan lang, sinabi ni Carpio, saka ito pinaglalaban ni Marcoleta. Tignan mo kung sino may sense Kayo humusga, hindi ako. Kasi kung ako humusga, sige ako humusga. Kung ako humusga, mas may hawig yung sinabi ni Marcoleta kaysa sa sinabi ni Carpio. Oo. That's correct. It's not in the law.
But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Oh, kahit hindi nilagay sa batas. So, ibig sabihin, wala sa batas. Tama? So, ano yung sinasabi ni Carpio kanina na parang pinatutunog niya na may sa batas, may requirement? Mag-aaway sila ni DOJ, ni Ombudsman Remulla niyan. Kasi sabi ni Remulla, ano sabi ni Remulla? What is expected of us? Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas. Kahit hindi nilagay sa batas. So, ibig sabihin, walang batas. Anong katwiran? Mga given po yan sa ating lipunan. Given yan sa ating lipunan. Kasi sa ating lipunan ganito. Bata. Kinuha ng bata to? Itinago sa bag niya. Di ba ang given sa mga bata, isoli mo yan. Susumbukin sa magulang mo. Pag sa mga official naman, sa matatanda, nagnakaw, oy, nakita sa CCTV, isoli mo yan. Isoli mo na. Di ba? Alam mo yung sa gobyerno, nagnakaw mayor, isoli mo ang pera. Giving kasi yung magsoli ng pera bago isang request eh. Gets nyo? Pero sa sitwasyong ito, hindi ito para gagawin mo tong pagsosoli ng pera kung si Diskaya lang ang may kasalanan. Kasi pakiramdam namin si Diskaya lang dinidin eh. Kung ang paniniwala nyo si Diskaya lang pala ang may kasalanan, pwede, isa ako. Papayag ako, babatikusin ko doon si Senator Marcoleta. Marcoleta, babatikusin kita. Ipasaoli mo ang pera ng Diskaya kasi siya lang ang lahat-lahat ng talagang may big fish siya lahat. Siya lang. Ikaw naniniwala kayo si Diskaya lang ang nagnakaw ng pera? Allegedly Naniniwala kayo? Kontraktor? Anong kapangyarihan ng kontraktor? Mas makapangyarihan ba siya sa mga nakaupong congressman? Sa mga nagpipirma? Bago sila makuha? Sige nga. Kung si Diskaya lang ang talagang may pinakapulot-dulot big fish, ipasosoli natin ang pera sa ayon sa gusto nila. Kaso hindi. May big fish na tayong hinahanap. Ang layunin ng investigasyon na ito, una pa lang, hindi para magsoli ng pera, kundi matukoy. Kasi di ba yung una pa lang tayo, isipan natin, hindi na masosoli ang pera. Kailangan na lang panagutin. Makabawi man lang yung taong bayan, makulong yung mga opisyal ng gobyerno, kung sino man yan, presidente man yan, o senador, o lahat ng politiko, makulong. Yun na lang yun. Tapos biglang ang plano ngayon, magsoli ng pera. Kaya hindi namin maramdaman yung kung sino panagutin ng big fish kasi nakatutok dun sa magsusuli ng pera. At doon na ngayon nangyari na binabakbakan nila si Senator Marcoleta ngayon, kinasuhan sa perjury, kinasuhan ng ganyan. Kasi dinidi ni Marcoleta, kaya ang pinakalayunin ni Senator Rodante Marcoleta, gusto niya muna mag-WPP, matel all yung Diskaya. Maglabas ng ebidensya yung Diskaya. Ganito lang yan. Pag naglabas ng ebidensya ang Diskaya, matutukoy ba ang big fish o hindi? Sagot kayo. Matutukoy. Pag ba ang Diskaya, pinagsoli mo ng pera, tulad na sabi ni Carpio, ni Remulla, at iba pa, si Tito Soto, sa tingin mo, magte-tell all yun? Sagot. Hindi magte-tell all yun. Bakit? Gusto pa rin ng WPP kasi yung protection sa buhay niya. Ano mahalaga? Pera o buhay ni Diskaya? Tanungin mo si Diskaya kung ano mahalaga sa kanya. Pera o buhay? Aba, pag sinagot mo pera, ayawan na. Di ba? Kahit sino, kahit minsan may sakit ka, kung hindi na gumagaling, kahit ubusin ko pera ko, gumaling lang ako. Di ba may ganyan Anak, uubusin ko pera ko sa'yo, lahat ng kayamanan ko, ibibenta ko, sasanla ko. Gumaling ka lang. Sabi, mahalaga ang buhay kaysa pera. Kahit ikaw ay napakasakim sa pera, mahalaga ang buhay mo. Tatandaan mo yan. So, ano ibig ko sabihin? Si Diskaya, mahalaga ang kanyang buhay. Kung magsoli ba siya, may protection siya sa WPP? Gano'n kasiguro yun? Sige nga. Gusto ni Diskaya, sigurado, WPP muna, magte-tell all ako. Dapat, kinondisyon niyo si Diskaya. Pag binigyan ka namin ng WPP, magsusoli ka ng pera. Dapat ganun Di ba mas maganda? Dapat din nyo naisip yun. Kasi nga, pag nag-tell all si Diskaya, aaminin lalabas lahat ng ebidensya. Ang hirap naman dito kay Diskaya, ayoko rin to Ang hirap naman sa inyo, ang hirap naman sa inyo, hindi kayo maglalabas talaga ng totoong ebidensya. Pwede nyo naman i-request sige, maglalabas kami ng ebidensya, state witness kami. Kasi di ba pag state witness, sabi dito, di ba si state witness, ang sabi dito,
Ayan o. Hindi, total immunity, hindi na siya kakasuhan sa krimeng may kaugnayan sa kanyang testimonya. Yan ang pagkakaintindi ko. Ito sinabi nito ha. So, ibig sabihin pala, kung total immunity pala siya, ang gawin na lang pala ng DOJ, pati ng lahat, pati ni Carpio, vlogger lang ako, Carpio ha, naisip ko ha, pwede mong kausapin si Diskaya, gusto mo ganito na lang. WPP muna, pero magsasoli ka ng pera. Correct? Sa kasunduan, pero may protection ka na. Pero magte-tell all ka rin. Tama? Pag pumayag, lahat tayo mag-i-enjoy. Kahit di siya kasuhan, basta soli yung perang halaga. Kung halimbawa, kabuuan, 1 billion, 100 billion, 90% man lang doon, maisoli, pwede na. Kahit di siya makasuhan. Tapos ituro niya lang kung sino big fish. Okay na yon. Pahig na tayo lahat doon. Tama? Tama ba? Ba't di nyo naisip yon? Kasi baka takot kayo mag-tell all talaga. Maituro kung sino man. Diba? Eh yung Saldi nga nagturo, anong ginawa? Hindi pinaniwalaan. Narinig ng Diskaya yon. Sa tingin mo, si Diskaya, hindi nakikinig ng balita? Teka muna. Kami na to eh. Ano man ang sabihin namin? Yung Saldi niya eh. Umamin eh. Anong ginawa? Kinasuhan, nag-tell all na nga yung Saldi. Anong ginawa? Kakasuhan, uhulihin, wag paniwalaan. Diskaya pa kaya? Ano si Saldi ano ngayon? Sinasabi niya, allegedly may banta buhay niya. Naririnig ng Diskaya yun. What if pa kaya kami kung magsabi kami, si Diskaya lang kami, hindi kami politiko ha. Yung Saldi ko na yun ha. May power na yun. What pa kaya kami, Diskaya kami? Ha? Paano kami pag umamin kami? Oh, wala kaming WPP. Ano? Sige nga. Sus naman. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano lalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Wala sa batas ang requirement. Ang sabi ni Carpio sa batas na meron daw. Oh, kayo na bahala umusga kung sino magaling sa kanila ni Carpio. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Bakit ba gusto mo kasi mag-soli ng pera? Tanong ko sa'yo. Bakit? Magkano sa soli? Eh sabi ni Carpio, pag 1 million, wag bali na lang eh. Di ba? Magkano ba soli ang pera? 100 million? Sir? 100 million? Baka payag kami taong bayan. Hindi ako papayag. Guys, hindi ako papayag. Magkano sa soli? Yung kay Bryce, kay Alcantara, nagsoli yata ng 100 billion yata, o 200 million. Million na M. Hindi ako papayag eh. Eh kasi 'di ba sabi ni Ping, yung sa BGC Boys, nagpatalo sa sugal ng kulang-kulang 1 billion yata 'yon. Eh ewan ko, ginawan chip yata chip sa mga casino, doon sa mamahaling casino. Papayag ka? 100 million lang makukuha mo? Okay na ba 'yon? Hindi ako papayag. Nag-tell all ba si Alcantara? Nag-sorry ng pera, tell all ba? Narinig ni Diskaya yan. Oh, maaring ganun din kay Diskaya. Hindi siya mag-tell all. Pag sinoli ang pera. Pwede siyang ikulong na lang, ikaw may kasalanan, nagsoli ka na, ibig sabihin nagnakaw ka. Oh, kulong ka na, hindi ka dapat paniwalaan. Tama? Kahit state witness ka pa, nagsoli ka na, inamin mo nagnanakaw ka eh. O di mas maganda yung sinabi ni Marcoleta, state witness muna siya para mag-tell all, makuha lahat, madakip lahat ng simula, para magbago tayo lahat dito, magsimula ulit tayo ng bagong gobyerno. Hindi bagong politiko ha, restart ulit tayo. Yung pera sinupi na, budget 2026. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial Di butata kayo ngayon kay Barcoleta. Si DOJ, pati si Carpio. crime, sir. This is a crime against the Mr. financial Secretary. status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. But we Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may Ngisi-ngisi pa siya eh. I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh.
Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. Yun! Investigasyon muna! Yun ang nasa batas eh! Gawa nyo! Yun! Ba't ayaw nyong gawin yun? Pag sinunod nyo yung batas, doon lang magkakaroon ng restitution. Ang gusto nyo, restitution muna, walang investigasyon. Eh, hindi nahanap yung big fish, sap lang nahanap. Eh, di ba ang ganda na sinabi ni Marcoleta? Ano sinabi ni Carpio kanina? Magsoli muna. May laman ba? May sustansya? Wala. Eh, eto. Ulitin natin ba na doon? Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, sino? Si Diskaya. Pag may nakita, halimbawa. because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. Doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo after, hindi before? Sasabihin na magre-restitute ang isang tao, meron na bang findings kung magkano i-restitute o na? How it can be restituted? Meron na bang findings? Kung may findings na dapat may investigasyon na, dapat guilty na si Diskaya. Hindi pa naman guilty yung mga panahon to, no? September 23, ayan o, nakalagay dito. Hindi pa to yung panahon na kung saan guilty si Diskaya. Nagsasabi pa siya, inibitahan pa siya sa Senate. Tapos pinagsosoli mo na ng pera. Anong ibig sabihin mo? O takot lang kayo. Sorry ako lang. Takot lang kayo na umamin yung Diskaya kung sino at maglabas ng resibo. Eh bakit ikaan yan? Hindi nilabas si Diskaya ang resibo. Eh takot niya siya sa buhay niya. Baka mapatay siya, ma-ambush siya. Di ba baka ngayon may gumano ng butikit, takot na si Diskaya eh. Baka may kumaluskos na pusa sa bahay nila, takot na sila eh. Di ba? Kaya hindi to aamin, mananahimik na lang to. At yung pera sa akin na lang. Wala mananagot. Eh ngayon, sumuko na. Pwede na mag-sorry siguro, sumuko na eh. Nag-a-apply pa lang eh. Nag-a-apply pa lang ako, a-apply ako ng witness, ayan na, before. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, pa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how... my opinion. Hindi to opinion. May batas si Marcoleta. I-search nyo. Ba't walang tumutol kay Marcoleta ng Malaysia, sabi niya. Nasa batas yun. Kesa yung sinasabi yung restitution, wala sa batas. Idea nyo lang yun. Diskarte nyo lang yun para masoli yung pera kay Diskaya. Although tama, diskarte nyo. Palakpakan, tama yan. Gusto namin maisoli ang pera ng Diskaya. Pero sa kalagayan ni Diskaya, kalagayan ni Marcoleta, gusto namin may makuhang big fish. At alam ni Diskaya maaari kung sino big fish. At para mailabas yung big fish, kailangan niya muna ng WPP. Bagay na ayaw niyong ibigay kasi gusto niyo magsoli muna ng pera. Ibig sabihin, may requirement kayo para hindi magsalita ang Diskaya. Yun yung magsoli ng pera, bagay na hindi kayang gawin ng Diskaya. Tama, mali. Sorry ako lang yan. It is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm allow operating me. from the Ang angas niya no? from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice and... Alam mo, mas magandang magsalita si Marcoleta kaysa kay Carpio saka dito. Sa Biblia, pag makikita mo, yung taong matalino, magaling magsalita, mahusay magsalita. Matalino yun. Ito, sasabihan mong lowest rank, si Marcoleta, kitang-kita sa pananalita pala, sa pangangatwiran eh. Di ba? Justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. Will come after, hindi before. Diyos ko po! Bigyan ko kayo ng mga example ha. May kapitbahay. Nagnakaw ng malaking pera. Malaki, lagpas 2 milyon. Yung bahay, punong-puno ng CCTV.
Eh di nahuli mo yung magnanakaw. Bang! Sino kasabot mo? Eh nakita mo maraming kasabot, tumakas, tumalon sa kabilang bakod. Sino kasabot mo? Tanggalin mo maskara mo. Sino kasabot mo? Ay sir, wala akong kasabot. Ha? Sino nga ang boss mo? Sasabihin ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng proteksyon. Natatakot po ako sa boss ko eh. O sige, bago kita bigyan ng proteksyon, magsoli ka muna ng pera. Sa tingin mo, magkano siya soli ng pera? Ninakaw niya, lagpas 2 milyon ha. Eh kung mag-soli ng 50,000 lang yon, ito lang sir po nakuha ko. Nasaan yung iba? Hindi ko po alam. Nandun sa mga tumakbo, habulin nyo. Yung master ko. Kaso boss, ayoko, huwag nyo ituro, tinuro ko siya. Papatayin niya ako. Hindi, akin na 50 mil, pwede na yan. Sa tingin mo, papayag yung bahay na ninakawan? Isoli 50 mil lang? Ang nanakaw sa kanya, 3 milyon? Tingin nyo, papayag yun? Alam mo sino yung bahay? Tayo yung mga taxpayer. Hindi kami papaya na kung sino mang tao na may kaso dyan magsoli ng anumang pera na walang halaga. Na hindi alam kung anong halaga yung soli. Kay Alcantara, nagsoli ata, di ba? Asa na yon? Papakita ko sa limpak-limpak na pera na sinoli ni... Eto. Hindi ko alam kung si Alcantara to nagsoli Nagsoli ng pera yata. Payag na kayo? Pwede na nagsoli eh. Pero mga taxpayer, payag talagang totally? Hindi. Kasi hindi yung kabuuan ng ninakaw. Yan ang hirap kapag pinasosoli nyo ang pera, nagsosoli niya pero hindi kabuuan. So, ibig sabihin, yung big fish na itago na naman. Diba? Oh. Tama si Marcoleta. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Wala sa batas ang before restitution. Ano ba? Sir, Narinig niyo yung kwento kayo sa magnanakaw? Nanakaw mo sa kapitbahay, soli mo 50, soli mo, nagsoli ng 50 mil. Payag ka? Nagsoli ng 50 mil? Kahit anong magandang gawin? Di ba may mga CCTV sa bahay nila? I-review muna, ay imbestigahan muna. Pag nalaman, hindi 50,000 sinoli mo, maletang bagyo ninakaw mo, soli mo, marami ka ninakaw. May investigasyon. Dito, wala pang investigasyon nangyayari, di ba? Unang 2 hearing pa lang ata ng Diskaya, pinasosoli na ang pera eh. Antindi! Di ba? Ano yung susoli? Magkano? Sige nga! Dapat, bago ka magsabi ng isoli mo ang pera, alam mo kahit magkano man lang. O kung hindi mo man alam na sakto, malapit doon sa kabuuan na alam mong ninakaw. Tama, mali. O ano mas maganda ngayon? Before restitution o after restitution? Pag napatunayan talaga may criminal siya. Diba? Babaguhin ang batas. Bakit yung nagsabi to ng bendalo? Sir Carpio, hindi mo sinita. Bakit si Marcoleta na pinaglalaban na wag bendalo? Bakit lagi siya mini-mention? They're operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime. Tamo na, utal-utal siya, no? Si Marcoleta hindi. Lahat siya na utal-utal eh. Be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry. Anong better sa country? Anong better sa country? Pag nagsoli yung pera, wala na, yun na lang. Wala ng big fish. Ang gusto namin, hindi na pera. Gusto namin big fish, mahuli namin. For such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig... I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect... Hindi talaga kami agree sa'yo. Opinion, sir, and we will carry out... Opinion sa kanya, kay Marcoleta, hindi. Our job. Sabi nito, wala sa batas yung requirement. Sabi naman ni Carpio kanina, meron daw. Kayo maglaban, DOJ, wag si Marcoleta, kayo magdebate. Ni Carpio. Si Ombudsman sa si Carpio, kayo magdebate. Kasi kung si Marcoleta makikipagdebate kay Carpio, sure na sure panalo si Marcoleta. Ako, sigurado ako. As we deem fit, as we see... Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision Articulating, sir, hindi opinion, sir. of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary.
You may be disbarred from Akala nila kinakampiyan ni Marcoleta si Diskaya. Napaliwanag ko na kung ano ibig sabihin, kung bakit gusto ni Marcoleta na mabigyan ng witness protection yon. doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. Hindi opinion. Yan ang hirap eh. Ito pag doktor, may di ba may minimal debate ng mga doktor? Halimbawa, yung isang doktor nagsasabi, bawal ang munggo sa arthritis. Ito naman nagsasabi, hindi bawal ang munggo. Magkakaroon ng konting debate sa pinag-aralan. Ganon din sa attorney. Kailangan lahat ng bagay may batayan. Sa Biblia naman, halimbawa, sabi sa Biblia, huwag kang kakain ng dugo, kumain ka. Sasabihin mo sa akin, respeto ko opinion ko? Hindi ko opinion yun. Biblia, nakasulat, bawal kumain ng dugo. Hindi ko opinion yun. Biblia nagsabi nun, sasabihin mo opinion? Yun din ang katumbas ng Sir Remulla eh. Si Marcoleta, nasa batas yung sinasabi. Tapos sabihin mo opinion? Di para kayong si Carpio. Sir Carpio, ito lang po ginagalang kita. Pero yung sinasabi ni DOJ, panindigan nyo po. Sino tama sa inyo? Sabi mo kasi may requirement. Sabi ni Marcoleta, wala. Ang sabi naman ni DOJ, wala naman daw sa batas. Parang ganon. O, kayo na po ba lang magtalo? Hindi po si Marcoleta ang debate. Sino po lowest rank yun po? Sino po ba? Ikaw po ba ang lowest rank o si Senator Marcoleta? Tanong ko lang po sa taong bayan. It's your option, sir. It is what you wish to happen. That you make... Okay, hanggang dito lang po mga to. Lahat ng ito, panaginip ko lang, kinuwento ko sa inyo. Tsorya ko lang lahat, kinuwento ko sa inyo. Di ba? O, hanggang dito lang po mga tayo. Shoutout sa iyo, Senator Rolando Marcoleta. Carpio, sana dumating yung panahon, hindi panahon, oras man o araw, magkadebate kayo para matapos yan. Kasi ang ibang tao hangang-hanga sa inyo eh. Hangang-hanga sa inyo eh. Ewan ko kung bakit hangang-hanga sa inyo. Doon pa lang sa pagsabi niyo ng lowest rank si Marcoleta, hindi na ako hanga sa inyo eh. Kasi ang isang taong matalino, hindi magsasabi. Doon sa taong kahit mahina, hindi magsasabi na mahina siya. Bagkos tuturuan niya yung tao na yon ng katalinuhan na meron siya. Sir, vlogger lang ako. Kayo po ata abogado, napakataas pa. Ako vlogger lang, hamak lang po ako. Paalam sa inyong lahat.